Halos 100 ang nasawi sa Cebu Province dahil sa hagupit ng Bagyong Tino. Sa Talisay City, maraming residente ang wala ng tirahan matapos ma-wipe out ng tumaas na tubig mula sa sapa. Mula sa Talisay City, may live report si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe. Atom isang araw matapos hagupitin ng Bagyong Tino ang Cebu, libu-libong pamilya ng Talisay City ang nawalan ng tirahan. Nakapanlulumo ang nadatna ng mga nakatira sa tabi ng Mananga Bridge sa Talisay, Cebu. Sa pagbabalik nila sa kanilang bahay, nawasak ang mga ito. Wala ng bubong at sira-sira ang pader. Tinangay naman ng baha ang mga bahay sa Isla Verde sa Barangay San Isidro, pati na sa kabilang barangay ng Lawaan Dos. Nasa gilid ang mga ito ng sapa ng Mananga. Gambalit ako dilsuran, masakit ako. Basa-asa kang mga salina, mga habol ko na, kumilapunit. Wala jud kaming napunit sa aming mga bahay, sir. Walang-wala po kami, manginanglan kami ng tulong. Wala naming tulugan, wala naming pagkain, wala kaming magamit. Yun pong may mga mapunit-punit kami ng damit. Yun na lang. Pagkain, bigas, at least lang may makain kami. Pero walang-wala kami. Ang mas mapait sa pagkawala ng mga gamit, ang pagkasawi ng 7 katao. Ayon sa Talisay CDRRMO, 8 ang nawawala. Sabi ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, nagpatupad ng forced evacuation 1 araw bago tumama ang bagyo sa Cebu. Pero may mga hindi raw sumunod. There are some areas na murag na wag yun sila magtuo na musapaw ang sapa og maabot dito. Then they needed help. Pero when they needed help, murag kanang ang mga rescuers na sad ang murag maglisod og adto. So we had to wait after the storm was over. Sa Liloan, bumabaha ng luha. Sa barangay Kutkut pa lamang, 35 na ang namatay. Walang mapagsidlan ng hinagpis ni Ami matapos mawala ang 5 taong gulang na anak. Naduot mi sa gaplon, pagduot na sa gaplon. Nahayang man na ako ang papa. Sumuna nawa ako anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa Liloan, Cebu, natangay rin ng baha ang mga sasakyan. Agoy! Sino? Agoy! Ganito rin ang sinapit ng mga sasakyan sa Mandawi City. Kabilang sa mga nalubog ang 200 bus, kaya hindi na magamit. Sa bayan ng Compostela kung saan abot hanggang bubong ang baha, 15 ang namatay. Nalubog din ang mga bahay at sasakyan sa Cebu City. Ang pamilya ni Jonald nagpatulong sa payloader para makaligtas. Paghupa ng baha, nagkalat ang mga binahang sasakyan, kabilang ilang container van. Sa barangay Bakayan, naiwan naman ang makapal na putik at patong-patong na mga sasakyang inanod ng baha. Sa buong Cebu Province, mahigit 9 na ang nasawi sa tala ng PDRRMO. Nagpapatulong ang Cebu Provincial Government sa National Government para sa search and rescue operation. Nag-inspeksyon naman sa Cebu si DPWH Secretary Vince Dizon. Anya, kailangan ng matinding replanning ng flood mitigation sa buong probinsya. Kulang-kulang daw kasi ang revetment wall sa mga daluyan ng tubig na pangontra sana sa baha. The solution is really to control the water from upstream. Sad to say, hindi yon ang ginawa in the past. Kahit anong impounding or flood control sa taas, wala. Paulit-ulit kang mangyari. So that needs to change now. Iimbestigahan daw kung may mga substandard na flood control projects sa lugar. Atong pinadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tulong para sa clearing operation at pati na rin sa unti-unting pagbangon ng mga Talisaynon at iba pang parte ng Cebu Province na apektado ng Bagyong Tino. Samantala, ayon kay Secretary Dizon, dadalaw sa Cebu
si President Bongbong Marcos upang bisitahin ang mga biktima ng Bagyong Tino ngayong Biyernes. Samantala Atom, sa nakuha nating latest na information galing sa Talisay City CDRMO, nadagdagan ng bilang ang mga nasawi rito dahil sa Bagyong Tino. Isang 4 years old na bata ang na-retrieve ng mga authorities kanina. Atom? Fe, kamusta naman yung lagay ng search and rescue operations, kundi man retrieval operations? Marami pa bang mga nawawala? Lalo na dyan sa Talisay City kasi sobrang talagang na-wash out yung kanilang mga bahay. Atom, kaninang hapon ayon sa mayor na nasa 8 yung missing. At saka ngayong gabi nang tinanong natin ulit ang sa Talisay CDRMO, ayon sa kanila nadagdagan ito ng isang bilang. So ngayon nasa 7 na lang itong hinahanap pa ng ating mga authorities. Ayon sa kanila pahirapan talaga lalo na't marami ang mga debris na kasama nung rumagasa ang baha. So sa ngayon hinahanap nila ito diyan sa mga sapa pati na rin sa baybayin at karagatan. Atom? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV.